Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang ginang na ayaw nang balikan ang isang kahapong natutuhan na niyang limutin. Siya ay si Mona. Ito, maganda pangalan. Mahigit 15 taon na rin nang mabiyuda ako sa buhay. Ang ibig sabihin, hindi naman talaga ako namatayan ng asawa, kundi sumakabilang bahay lang. Sa loob ng mga taong yon, ng pag-iwan sa akin ni Tony, nakamtan ko ang kapanatagan ng isip at damdamin. Natutunan ko ang pag-iisa, ang paglimot, ang pagpapalaya sa sarili mula sa mga hinanakit ng mga nangyari. Pero nagkamali pala ako ng akala na tapos na ang nakaraan. Ay, Tony. Akala mo siguro nakakalimutan ko ng araw ng kaarawan mo. Ay. Ika-6 na taong kaarawan mo ngayon. Kaya memorable sa akin ang araw na ito. Paano nga? Pareho tayong 6-0 ang edad. Ay. No. Teka, hindi mo ba ako patutuloyan? Ha? At tanggapin mo na rin itong mga bulaklak na regalo ko para sa'yo. Ay, pasensya na. Nabigla kasi ako sa bigla mong pagsulpot. Hindi ko talaga inaasahan ang pagdating mo. Sige. Tumuloy ka. Tuloy. Yung mga bulaklak, ibaba mo na lang dyan sa center table. Inaanay na pala ang kisame ng bahay na to. Kinakailangan na palang palitan. Oo. Kaeda din kasi natin ang bahay na to na minana mo pa sa iyong mga magulang. Kaya mo, pagbalik ko, may kasama na akong karpinterong kukumpuni sa mga sira ng bahay na to. Ay, huwag na. Huwag na, Tony. Ang ibig ko sabihin, maaabala ka lang. Natitirahan pa naman eh. Hayaan mong gawin ko mga obligasyon na matagal kong kinaligtaan sa tahanang ito. Para sa ganon. Para sa ganong paraan. Sa ganong paraan man lang makabawi ako sa mga pagkukulang ko. Junior! Itatay mo, hindi mo ba natatanaw na pagdating niyo sa iskinita? Ay, gabing-gabi na. Wala pa nga ako na eh. Kanina pa nga rin ako nakaabang dito sa bintana sa pagdating niya. Gutom na kasi ako eh. Isip na yon. Alam naman yung wala tayo kakainin sa araw na ito. Nagpaggabi pa talaga. Ako, Humanda siya sa akin pagdating niya. Di ba na araw ng pension ngayon ni tatay? Ayun na nga. Oh. Nagpaalam na magwi-withdraw lang ng pension niya. Aba hindi na umuwi hanggang ngayon. Nako, wag siyang uuwi rito, naubos ang pera, dahil makakatikim siya sa akin. Baka akala niya, hindi ko siya kayang ibalibag dyan sa iskinita. Dali. Ano ka mo? Better. Naghahanap ka ng kwartong mauupahan mo. Hindi lang. Pero bakit? Nakalaki ng bahay mo. Hindi ko bahay yun. Bahay yun ni Tony. Oo nga, bahay niya. Pero bahay mo rin yun. Kahit iniwan ka niya. Binabalik-balikan nga niya ang bahay niya. Kung ano-anong pinakukumpuni sa kasama niyang karpintero. Tagal na service niyo. Hindi ko alam kung anong motibo niya sa mga ginagawa niya. Basta ako, nagulo na naman ang buhay ko sa bigla niyang pagsulpot. Ay, tawag kang aalis doon muna. Ipakumpuni niya hanggang gusto niya. Pero pumirmi ka lamang doon. Paano kung isang araw, kababalik-balik niya sa bahay? Hindi na talaga Kababalik-balik niya sa bahay. paano kung isang araw, kababalik-balik niya sa bahay niya, hindi na talaga siya umalis? Nasa naman ang hiya niya, no? 15 taon siyang nawala pagkatapos, basta na lamang siya ulit sasalpak doon. Basta.
Huwag na huwag kang aalis sa bahay na yun muna. Dahil kapag umalis ka doon, ang ibig sabihin nagwagi siya. Kung ano man ang motibo niya ng pagbabalik-balik niya doon. Wait! Wait! Sandali! Sandali! Mimi, bakit? Itatanong ko lang sana kung saan kayo pumupunta ni Tony kapag umaalis kayo. Umamin ka. May babae si Tony, no? Ha? Kung may babae man siya, wala akong alam tungkol doon. Saan nga kayo pumupuntang dalawa? Dahil itong huli, dumadalas ang pag-alis-alis nyo, no? May pinakumpuni siya sa akin na isang lumang bahay. Malaki yung bahay, pero inaanin ng ibang parte. Sa tansya ko nga marami na talagang aayusin sa bahay na yun. Dahil sa tagal na rin ang pagkakatayo. Iba naman yung parte sa parte. Parte is ba, di ba? Yung share sa ginawa natin pag nanakaw. Bahay. Part. Ibig sabihin, ano yun? Ano? May pinakumpuni siya sa akin na isang lumang bahay. Malaking bahay, pero inaanin ng ibang parte. Sa tansya ko nga marami na talagang dapat ayusin sa bahay na yon. Pero sa tagal na rin ang dahil sa tagal na rin. Yun. Pero sa tagal talagang dapat ayusin sa bahay na yon. Dahil luma na. Saan? Pinalitan ko. Inaanin ng ibang parte. Sa tansya ko nga marami na talagang dapat ayusin sa bahay na yon. Dahil sobrang luma na. Saan? Saang lugar yung bahay na sinasabi mo? Sige, dahan-dahan. Tama na. Ito. Nakabili ako ng bago sana set. Pinadeliver ko na. Pero Tony, Nakita ko kasi sira-sira na yung kutso ng mga lumang upuan na nasa sala. Para kung maupo ka at nanonood ng television, komportable ka. wala namang problema kahit na luma ang mga kagamitan dito sa bahay. Gaya na lang ng gas range na pinadeliver mo nung nakaraang araw. Hindi ko naman kailangan ng ganung klase upuan Kontento na ako sa maliit na gas stove na pinaglulutuan ko. O hindi ba nga noon, pangarap mo ang magkaroon ng gas range? Dahil mahilig ka sa paggawa ng mga tinapay. Kaya nung mapadaan ako doon sa isang tindahan ng kitchen appliances, nagpa-deliver ako. Noon yun, Para sa'yo. Tony. Noon yun. Kung maliliit pa ang mga bata. Noong kasalukuyan pa lang silang lumalaki. Pero matagal ng panahon yun. Ngayon, may kani-kanya na silang mga pamilya at buhay sa ibang bansa. Marami nang nagbago sa pagitan ng mga taong Wala tayong masahan dyan. Wala mo latib. pero marami ring umusbong Tubig na malamig. na mga bagong pangarap. Oh, Nay, saan kayo pupunta? Gabi na. Pupuntahan ko tatay mo. Oh. Alam ko kung saan siya naroroon. Sasama ko na. Ay, hindi mo Nay, Kung saan pang matanda ito, bawal ng bata. Basta bantayan mong mabuti itong bahay, ha? O sige na, aalis na ako. Ikandado mong mabuti itong pinto. Bert, Mang Tony. nakumpuni mo naman lahat ng pinaayos ko sa iyo sa malaking bahay. No? Oo, yung bubong, napalitan ko na yung mga yerong sirang-sira na talaga. Pati yung mga sahig na kailangan palitan, pinalitan ko na rin. Tapos, pinahiran ko ng kemikal para hindi na anayin. Alam mo, ngayon ko na pag-isip-isip, na kung naging masinop lang pala ako nung kalakasan ng katawan ko sa pagtatrabaho, naipatayo ko sana nung panahon yun na konkreto ang bahay na yun. Malakas kasi ang sideline ko noon bilang checker ng mga moving vehicle sa Pantalan. Bawat karga ko sa barko pera agad ang katapat. Pero kung nangyari nga yung sinasabi nyo, ang ganda ng lokasyon ng bahay na yun. Nasa corner lot. Kaya kung naipatayo nyo ng mataas yun, magiging prominente ang tingin doon ng mga dumadaan. Sino ka? Sigurado ka ba ng bahay na kinakatok?
Pasensya na, hindi kasi kita kilala. At hindi ko gusto yung arogante mong pagkatok ng malalakas at sunod-sunod dito sa pinto ng bahay na to. Hindi mo ko kilala. Pero ako, kilalang kilala kita. Mona! Mona! Meme? Nitong huli, palagi nababanggit ni Tony ang iyong pangalan. Napaka-maunawain mo raw. Napaka-mapagmahal mo. Nagsimula ako makaramdam ng takot. Nagiging insecure ako. Bigla ko naramdaman. Parang ihiwan na kami ni Tony. Kapag iniwan kayong mag-ina ni Tony, ako ang unang-unang makakalaban niya, Mimi. Ay, totoo, Mona. Kaya huwag ka nang mangamba. Umuwi ka na sa tinitirhan niyo ni Tony. Ako nang bahala sa sitwasyon. Totoo pala. Totoo nga pala sinabi ni Tony. Na napakabuti ng iyong puso. Mona. Dahil nakikita ko sa iyo ang sarili ko. Bilang isang babae. Bilang isang ina. Noong mga panahong ipinaglalabang ko rin ang mga karapatan ko. Bilang isang asawa. Ang mga karapatan ng mga anak ko sa kanilang ama. Mona, saan ka pupunta? Bakit may dala kang malet? Sasama ako kay Dahlia. Ah, May maliit na farm kasi siyang mini-maintain sa probinsya. For good na siya roon. Kaya nagdesisyon na rin akong sumama sa kanya. pero bakit? Paano itong malaking bahay na to? At yung pamilyang muli kong binubuo? Kung ano man ang mga pangarap pang muli mong binubuo sa lumang bahay. Buo. Binubuo. Ayun. Sige. Kung ano man ang mga pangarap pang muli mong binubuo sa lumang bahay na ito. Huwag mo na akong isama sa mga yon, Tony. Magkaiba na mga gusto nating mangyari sa ating mga buhay. Katulad din noon, na gusto kong maging buo ang pamilya natin. Pero hindi ka naman nakatingin sa ganoong aspeto. Inunawa naman kita noon, hindi ba? Kung saan ka masaya, hinayaan kita. Pero pagkatapos ng maraming taon na sinunod ko ang mga layo ng katawan ko, hindi ako naging maligaya muna. Hanggang ditong huli, natagpuan ko na lang ang sarili kong pabalik sa lumang bahay na ito. Dito ako palaging dinadala ng aking mga paa. Kung mayroon ka mang gustong simulang bagong mga pangarap sa bahay na ito, isama mo si Mimi at ang anak niyo. Sana si Mimi na ang maging huling babaeng pakikisamahan mo sa kanya at sa inyong naging anak. Sa kanila mo na ilaan ang mga taong nalalabi pa sa buhay mo, Tony. Maganda to eh. Mona, halika na. Ay, Dahlia. Nakapaghanda na ako ng almusal natin, kaya kumain na tayo. Malayo pa lang ako, naaamoy ko na ang paborito kong daing na danggit. At saka nagprito rin ako ng tuyo, no? Naglaga ako ng talbos ng kamote. At saka ng okra na pinitas ko sa gulayan. Tapos, sinangag na ginisa ko sa maraming bawang. Ang sarap naman yan. Mali na naman to eh. Mali Hindi naman ginigisa yung sinangag eh. Ano Ano yan?
Kayo ba nagigisa na sila nga? Sasakal nga eh. Si Sir nagpapa. Nilagyan ko Basta nagsangag ako, maraming bawang. Asaka ng okra na pinitas ko sa gulayan. Ayun. Tapos sinangag na napakaraming bawang. Oh, ang sarap niyan. Ay, alam mo, ganitong simpleng buhay na lang talaga ang gusto kong maranasan. Dahil ngayong 60 anyos na tayo, ngayon pa lang nagsisimula ang mga buhay natin. Kaya ako, hindi ko ipagdadamot ang karapatan kong yon sa aking sarili. Gusto kong gawin ngayon ang maraming bagay na gusto kong gawin noon. Pero hindi ko nagawa. Dahil nakakulong ako sa pagiging isang mabuting asawa. Sa isang hindi naman mabuting lalaki. Babaeng to, may hug pa rin. Seryoso ako, Dalia. Sa edad kong ito, sa wakas, natutuhan ko ng mahalin ang sarili ko. Siguro nga, mahabang panahon pa muna bago ko matuklasan ang kahalagahan. Natuklasan ang kahalagahan. Bago ko natuklasan ang kahalagahan ko bilang ako. Pero hindi sa pagkakataong ito. Nahawak ko na ang aking kalayaan. Dahil ganap ko ng pinalaya ang sarili ko sa nakaraan. Sa mga yugto ng buhay, sa mga desisyon pa rin natin nakasalalay, o paano natin matatagpuan ang kapanatagan ng ating isip at damdamin. Gayon din ang tinatawag na overall sense of happiness. Ano man ang masasakit na pinagdaanan natin sa nakalipas, tayo pa rin ang nagsisilbing sagwan ng ating kaligayahan. Hanggang sa kasalukuyan, tinatamasa ko pa rin ang kalayaang inihandog ko sa aking sarili. Ako si Mona, at ito ang aking buhay. Natutuklasan ang katuturan ng buhay mula sa mabubuting layunin. Sa huli, matutuklasang may saysay ang minibiting kapanatagan dahil sa pagsusumikap minibiting kapanatagan dahil sa pagsusumikap na makamit ito. Mga nagsiganap, Yunel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Maynard Lanticho, at Jenaline de la Cruz sa papel na Mona. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiang. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlang, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Lanticho Jr. Ito ang aking buhay.